Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kaniyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Panfilia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, napasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kaniyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kaniyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw, May 15, ay fiesta sa maraming parokya at kapilya sa ating bansa. Ito'y kapista ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Mahalaga ang pagsasaka sa ating bansa. Marami ay namumuhay sa pagsasaka at tayo'y pinapakain ng ating mga magsasaka. Pero ang pagsasaka ay hindi lang nagbibigay ng pagkain. Ito rin ay maaari maging paraan para sa ating kabanalan. Ito ang pinapakita ni San Isidro Labrador. Siya ay naging santo sa kanyang pagtatrabaho sa lupa. Kaya sa araw na ito, marami nagpiya-piesta, kasi maraming komunidad ay komunidad ng mga magsasaka. Ang isla ng Sipre ang isang pinuntahan ni Bernabe at ni Saul sa kanilang missionary journey. Tinawid nila ang islang ito
Nagsimula sila sa Salamis at nagtungo sa kabila ng isla sa lungsod ng Paphos. Dito nagbago na ang pangalan ni Saulo. Mula dito tinatawag na siyang Pablo. Mula sa Paphos, kumuha uli sila ng barko at sila'y pumunta sa mainland sa probinsya ng Pamphylia sa lungsod ng Perga. Dito iniwan nila si Juan Marcos. Siguro bata pa ito at nainip o natakot kaya bumalik na siya sa Antioquia. Nagpatuloy ang dalawa at nakarating sila sa isa pang lungsod ng pangalan ay Antioquia din. Kilala ito na Antioquia ng Pisidia. Sa sinagoga doon, nagkaroon tayo ng unang record ng pahayag ni Pablo. Nagsimula si Pablo na magsalita sa mga bagay na alam na ng mga Hudyo sa sinagoga. He started with what is familiar. Isinalaysay niya ang kasaysayan nila bilang mga Hudyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sa kanilang paglalakbay sa disyerto ng 40 taon, sa kanilang pagdating sa lupain ng Kanaan, ang lupang ipinangako sa kanila. Kailangan nilang talunin ang 7 lahi para mapasa kanila ang lupain ito. Sinabi niya kung papaano sila magkakaroon ng hari noong panahon ni Samuel. Si Saul ang unang hari nila, pero hindi ito naging tapat at siya ay pinalitan pagkaraan ng 40 taon. Ang ipinalit sa kanya ay si David, at kinalugdan naman siya ng Diyos. Nangako ang Diyos na mula sa kanya ay magmumula ang tagapagligtas ng Israel. Ito na ngayon ang pahayag ni Pablo na bago sa mga tagapagpakinig sa kanya. Ang maliligtas na ito na galing sa lipi ni David ay si Jesus. Pinangunahan siya ni Juan Bautista na nananawagan ng pagsisisi sa pamamagitan ng binyag. Sinabi mismo ni Juan na hindi siya ang inaantay ng mga tao na darating. May isa pang darating pagkatapos niya, na ganun siya kadakila na siya mismo ay hindi karapat-dapat kumalag ng kanyang sandalyas sa kanyang paa. Ito nga ay si Jesus na taga Nazaret. Mas madaling maintindihan ng mga Hudyo ang pagdating ni Jesus kasi siya ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Kaya sa pagpapakilala kay Jesus ng mga apostol, nagsisimula sila sa kasaysayan ng Israel. Ito ang ginawa ni Pablo sa kanyang unang sermon. Dito natin makikita ang kahalagahan ng lumang tipan. May mga tao na nagsasabi na hindi na natin kailangan ng Old Testament kasi may New Testament na. Tandaan natin na ang Biblia natin ay hindi lang New Testament. Our Bible is the Old and the New Testament together. Magkasama ang dalawang ito. Ang context ng New Testament ay ang Old Testament. Hindi natin gaano maiintindihan ang New Testament kung hindi natin alam ang Old Testament. Ang Old Testament ay ang pangako. Ang New Testament ay ang katuparan ng pangako. Para sa atin, bitin ang Old Testament na walang New Testament. Ganun din, hindi natin ma-appreciate ang isang bagay o isang pangyayari kung hindi natin alam na ito'y matagal na pinaghandaan at pinananabikan. Higit na 2,000 taon na. Ang New Testament ay kadugtong ng Old Testament. Panginoon, ipinaghanda mo ng matagal na panahon ang mga kaganapan ng aming kaligtasan. Bigyan po ninyo kami ng kaalaman sa kasaysayan ng aming kaligtasan at sana matanggap namin ito ng buong pag-unawa at pagpapahalaga sa iyong plano para sa aming kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.